Kabanata 6, Lechon. Ang sakit ng bewang ko. Nag-inat si Kauri pagkabangon mula sa kama. Ano kayang oras na? Tanong niya sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang wristwatch at nakita niyang 5:00 na ng hapon. Kailangan na raw niyang magwalis sa bakuran. Minumukat-mukat pa ang kanyang mga mata habang kinukusot niya ito. Nang makarating siya sa kusina, lumingalinga siya sa paligid sa kabahagyang natawa. Walang tao. Wala namang nakalagay sa listahan na hindi ako pwedeng kumain ng marami. Bulong niya sa sarili. Ngumiti siya ng kakaiba ng pagbukas niya ng refrigerator ay bumungad sa kanya ang masasarap na pagkain. Unti-unting napalunok siya habang naiipon ang laway sa kanyang bibig. Kailangan niyang magmadali. Nagpapasalamat siya na umalis ang mga tao ngayong araw. Ito na ang tsansa niyang matikman ng lechon. Dream come true talaga to. Tiningnan niya isa-isa ang pagkain. Ano kayang uunahin ko? Lechon ba muna? Graham? Omo, may pizza pa ang mga kuya nila. Inuna niyang tikman ang Graham. Siyempre, panghuli ang lechon. Save the best for last. Ang sarap talaga. Parang hindi siya nabulunan habang ninanamnam ang bawat subo. For the last round. Ten-ten-tinin. Bulalas niya habang inilalabas ang lechon. Para itong kumikinang sa harap niya. Hiniwa niya ito ng maliliit pagkalapag sa mesa. Small bite lang naman, sabi niya sa sarili. Hindi naman masamang tumikim. Dahan-dahan siyang humiwa gamit ang kutsilyo, ngunit naging mabilis ang kanyang mga ngipin habang nanginunguya iyon. Masarap ba? Nabitawan ni Kauri ang hawak na kubyertos. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat, ang boses ba o ang katawan ng lalaking nagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang glowing abs at pawis sa katawan nito. Akala niya lechon at diamante lang ang kumikinang, pero mali pala siya. Pinasadahan niya ng tingin ang buong katawan nito. Defined abs. Ang puti. Inhale, exhale. Kalma ka, Kauri, okay? Mahiya ka naman. Amo mo yan. Mesherep, masarap yung pandesal. Ano pala? Oo, masarap. Girl, wag kang maharot, bulong niya sa sarili. Kasi naman si TH, nanggulat pa. Kaya ayan, nag-iinit ang pisngi ng diyosa niyo. Lumakad ang lalaki, papunta sa kinauupuan niya. Tatayo na sana siya pero, wag kang aalis. Kagat labi si Kauri, sabay ng malakas na tibok ng kanyang puso. Unti-unting lumapit ang mukha nito. Napapikit siya. Hoy, anong kaartehan yan? Feeling may Prince Charming girl. Malakas na sabi ni Jez na agad bumungad sa pandinig ni Kauri, kaya napadilat siya mula sa pagkakapikit ng mata. Nakatayo si TH sa harapan niya, habang si Jez ay nakapamewang at may kunot sa noo. Anong meron dito? Landian agad mga be? Hindi man lang pinaabot ng 1 buwan? Dagdag pa ni Jez. Napayuko si Kauri nang mapansin si Win na nakatayo sa likuran ni Jez. Wala man itong ipinakitang reaksyon ng pagkainis o pagkadismaya. Siya na mismo ang nakaramdam ng hiya para sa sarili niya. Ikaw lang naman talaga, Win. Ang gusto ko, bulong niya sa kanyang isipan. Itong si T, kung hindi ba naman syunga. Nagpakita pa sa akin ng half-naked. Ayun, nalambot tuloy ang bulaklak ng ate mo. Itong kaibigan mo, kinain yung lechon. Malamig na sambit ni TH habang nakapamulsa at naglalakad palayo. Lechon? Pasigaw na sambit ni Latrell na bagong dating. Nagpabalik-balik ang tingin nito sa lechon at kay Kauri. Ibalik mo ang lechon ko. Paborito ko yan. Paborito ko. Hehe. Teka, may gagawin pa pala ako. Bulong ni Kauri, sabay takbo palabas ng bahay. Kinuha niya ang walis tingting at dustpan, saka nagsimulang magwalis sa labas. Mula sa loob, rinig niya ang hagalpak ng tawa ni Marcus, samantalang siya ay seryoso sa kanyang ginagawa. Lalalalala, awit niya, at pakending-kending pa siyang nagwawalis. Parang walang nangyari. Maya-maya,
May narinig siyang lagaslas ng tubig mula sa gripo. Nilingon niya at nakita ang isang lalaking naka-birding shirt at shorts na nagdidilig ng halaman. Hinawi nito ang buhok na humaharang sa mukha. "Tapos ka na?" tanong ni Win habang patuloy sa pagdidilig. "Oo," sagot niya habang pinagmamasdan nito. "Sana ako na lang ang mga halamang yan. Sana talaga." "Mahilig ka pala sa halaman?" Tumingin si Kauri sa wristwatch niya. May 20 minuto pa siya bago bumalik sa loob. Sapat na para makipag-usap. Hindi naman masyado. Biyaya sila, kaya dapat alagaan. Tumango-tango pa siya, kasabay ng pagngiti nito nang lumingon sa kanya. Parang anghel sa langit. "Pwede na yata akong mamatay. Joke lang, Lord. Marami pa akong pangarap." "Ikaw ba? Mahilig ka sa halaman?" tanong nito pabalik. Napangiwi si Kauri at umiwas ng tingin. "Halaman talaga ang topic namin? Wala na bang mas exciting?" "Hindi eh. Iba kasi hilig ko. Si Donnie. Kilala mo ba yon?" "Ah, oo. Yung artista." Sandaling natahimik ang paligid. Maya-maya, narinig niya ang pamilyar na yabag ng tsinelas. "Nandyan ka lang pala, Win," ani Jez. "Oo, nagdidilig siya ng halaman. Sana all. Dinidiligan. I mean, sana all. Marunong magdilig." Mahina siyang hinampas ni Jez sa ulo. "Grabe ka naman. Pwede bang sa braso na lang ang hampas?" Binaba ni Win ang hose, kumaway sa kanila at pumasok sa loob. "Ikaw ha, huwag kang masyadong maharot. Alam kong puro ginagamba na iyang bulaklak mo at madamo na. Pero hinay-hinay lang ha." Napakamot na lang si Kauri sa ulo. "Wow ha, misunderstanding lang yun kanina. Saka babayaran ko naman yung lechon. Nagutom lang talaga ako." Humalakak ng peke si Jez saka hinampas si Kaori gamit ang hawak nitong abaniko. "Anong nagutom lang? Hoy, walang oras yatang hindi ka nagugutom." Hindi na lang umimik si Kaori. Napanguso siya bago tuluyang iniwan si Jez sa kinatatayuan nito. "Saan ka pupunta?" tanong pa ni Jez. "Magsasaing. Malamang." Sagot niya na may inis habang papasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng masamang tingin mula kay Latrell. Para bang kakainin siya nito ng buo. Hindi nagpatalo si Kauri at sinuklian ito ng paglabas ng dila. "Blee!" Humagalpak sa tawa si Marcus na nasa tabi ni Latrell. "Sorry na ha. Ibawas mo na lang sa sweldo ko." Biro ni Kauri habang tumatawa. Pagdating niya sa sala ay nadatnan niya si TH na umiinom ng juice sa isang baso. Yumuko siya at dahan-dahang naglakad na tila tiptoe, umaasang hindi maririnig ang kanyang mga hakbang. "Mamaya na lang siguro ako magsasaing," wika niya sa isip. "Oy, saan ka pupunta?" Tawag ni TH nang mapansin siya. Napatuwid siya agad ng tayo. Magbabanyo lang?" "May banyo rito," sabi nito habang nakayuko siyang naglakad papunta roon. Pumasok siya sa loob ng banyo, pero hindi niya tuluyang isinara ang pinto. Nag-iwan siya ng kaunting siwang. Hindi pa ba siya tapos uminom? Tanong niya sa sarili. "Ayusin mo ang pagsara ng pinto," sabi ni TH, malamig, pero may awtoridad ang tono. Umupo si Kauri sa bowl. Hinihintay na umalis ang lalaki. Nakakahiya. Kainis. Bulong niya habang ginagaspang ang mukha niya na parang sinasampal ng papel. Ano kayang iniisip niya kanina nung pumikit ako nang lumapit siya? Kabanata 7. Ice cream. Matapos ni Kauri ang kanyang mga gawain, nagpaalam siya sa kanyang mga amo na maghahanap siya ng scholarship. Pero tila anghel talaga si Win. Inalok siya nito ng tulong. Ikinuwento ni Jez sa magulang ni Win ang nangyari kay Kauri, kaya't sinamahan siya ng dalawa sa mga future in-laws niya. Doon din nalaman ni Kauri na hindi gaanong close si Win sa kuya niyang si Ten, kaya sumama ito kay TH. Mabuti naman at kasundo ni Win ang kanyang mga magulang. Ayon kay Jez, mababait ang mga ito. Pagpasok pa lang nila sa itim at dambuhalang gate, ay napanganga na si Kauri. "Girl,
Hindi lang langawang ka siya sa bunganga mo, kundi ipis. Ani Jess na nasa tabi niya. May malaking fountain sa hardin ng mansyon nila Win. May mga hardinero na nagbubunot ng damo at ang ilan ay nagdidilig. Buhay prinsipe siguro si Win sa bahay na to, naisip niya. Ano kayang pakiramdam na maging prinsesa niya? Nakakahilo ang laki ng bahay. Mukhang luma na ito, may disenyong Espanyol na ukit sa mga pader. May estatwa pa ng anghel sa gilid na mukhang nakakatakot sa gabi. Pagpasok nila sa loob ng bahay, bumungad kay Kauri ang napakaraming figurino. Gusto niya sanang hawakan ng ilan, lalo na ang dalawang figurang batang anghel, pero tinampal ni Jess ang kamay niya. Wag, hindi pinapahawak yan ni tita sa kahit sino. Kahit ako, hindi ko pa yan nahawakan. Babala nito. Senyorito! Tawag ng isang babaeng nasa edad 40 na nakabestidang kulay asul. Nakangiti ito kay Win at sa kalumingon kay Kauri. Sino po siya? Ako po. Isa po akong Diyosa na bumaba. Joke lang po. Ako po si Kauri. Sagot niya sabay ngiti, ngunit umismid lang ang babae. Nasisiraan yata ng bait ito. Narinig pa niyang bulong nito. Never mind. Ganyan talaga ang iniisip ng mga taong hindi makapaniwalang maganda ako. Wika niya sa sarili. Upo po kayo. Alok ng babae. Halos mabali ang leeg ni Kauri sa pagtingin sa kabuuan ng bahay. Luma man ang disenyo, hindi maikakaila ang kagandahan at karangyaan nito. Tatawagin ko lang si Madam. Wika ng babae. Tumango naman si Win. Ilang minuto lang at bumalik ito kasama ang isang babaeng nakabestidang kulay krema. Agad napansin ni Kauri ang perlas na hikaw nito na bagay sa maamo nitong mukha. Maputi ang kutis, makinis, at bahagyang namumula. Matangos ang ilong na parang kay Win at manipis ang mapulang labi na tila kulay lipstick lang. Ganda naman ng future mother-in-law ko, bulong ni Kauri habang napapangiti. Pasimple siyang kinurot ni Jez. Behave ka. Huwag masyadong pahalatang malandi ka. Ngayon lang kita ulit nakita, Jess. Gumaganda ka. Bati ng ginang. Agad naman siyang niyakap ni Jess na parang batang tupa sa lambing ng kilos. Maingat itong bumalik sa upuan sa tabi ni Kauri. Ang plastic mo dun ha? Bulong ni Kauri. Siyempre, kailangan modest. Gayahin mo kasi ako, girl. Sagot ni Jess na may pagmamalaki. Ngumuso si Kauri. Modest? Mas okay ako sa whisper. Gaga, hindi napkin ang tinutukoy ko. Si Win naman ay lumapit sa ina. Tila wala siyang pakialam sa usapan ni na Jess at Kauri. O baka hindi lang niya naririnig. Anak, sino naman itong isang kasama mo? Tanong ng ina ni Win habang nakipagbeso ito sa anak. Nag-beautiful eyes si Kauri. Inayos ang upo. At sinubukang itulak ang dibdib paunahan kahit wala naman siyang maipagmamalaki. Siya po yung tinutukoy ko, ma. Sagot ni Win. Mabilis na nakipagkamay si Kauri. Napansin niya agad kung gaano kalambot ang palad ng ginang. Tila naliligo sa gatas at gumagamit ng isang tabong lotion araw-araw. Nahiya tuloy siya sa sarili niyang palad na parang mas magaspang pa sa liha. Ikaw pala si Kauri, sabi ng ginang. Yes po. Ang future daughter-in-law niyo, bulong ng isip niya. Ako nga pala si Edlin. You can call me tita. Nangislap ang mga mata ni Kauri sa tuwa sa narinig. Manang, pameriendahin niyo muna sila. Utos ni Tita Edlin habang patuloy pa rin ang ngiti nito kay Kauri. Lumapit ang kaninang babaeng tumawag ng senyorito. Ano pong gusto ninyo mga senyorito at madam? Tanong nito. Sabay ngiti. Inaasahan ni Kauri na si Jez ang unang sasagot, pero tila dinapuan ng hiya ang kaibigan niya. Si Win naman ay mukhang naghihintay na sila muna ang magsalita. Kumpiyansang ngumiti si Kauri at saka nagsalita. Gusto ko po sanang Hawaiian pizza. Ayoko pong ibang flavor. Sprite. Ayoko po ng ibang soft drinks. Pakisamahan rin ng dessert, leche flan o ube. Ayun lang po. Napanganga ang babae. Ah,
Yun lang pala. Para kasing nahiya kayong dagdagan. Baka gusto niyo pa ng ibang pagkain. Umiling si Kauri habang tumatawa. Hindi na po. Ano ba manang? Okay na po ako diyan. Shy type po talaga ako. Pasensya na po. Nagulat siya nang bigla itong tumawa. Sandwich na lang sa akin. Sa katubig. Nahihiyang dagdag ni Jez. Mukhang masarap kang kumain ah. Komento ni Tita Edlin kay Kauri. Napatawa si Kauri at muntik nang mawala sa sarili. Masarap pong kumain? Bahagyang nalito ang isip niya. Mukhang kailangan na niyang linisin ang utak niya sa kung ano-anong iniisip. By the way ma, regarding sa scholarship, is she qualified? Tanong ni Win, gamit ang napakalambing at malalim na English accent. Sa loob-loob ni Kauri, parang may kumalabit sa pinakailalim ng puso niya sa boses na yon. Tulo na laway mo, nag-English lang si Win, ganyan ka na. Dalagang Pilipina ka nga. Wow, coming from you. Pasarkastikong balik niya kay Jez nang mapansin ang pamumuna nito. Nagtuos sila ng mga tingin. Oo naman. Saka sa tingin ko, matalino naman siya base sa mga grades na pinakita mo sa akin sa messenger. Sagot ni Tita Edlin. Hindi naman sila nagtagal sa mansyon. Ayon kay Tita Edlin, may aasikasuhin pa raw ito. Laking tuwa ni Kauri nang sabihin nitong siya na ang bahala sa lahat ng gastos basta pagbutihin lang niya ang pag-aaral. May maintaining grade din siyang kailangang panatilihin. Pero mabuti na lang at may 2 pagkakataon siya para bawiin ang scholarship kung sakaling may bagsak o tres. Enrollment na next week. Kaya mo pa bang asikasuhin yung mga papers mo? Tanong ni Jez. Nasa isang butik sila noon, namimili si Jez ng mga damit para sa kapatid nitong si Apple. Napakunot noo si Kauri, hindi niya mawari kung normal ba ang pag-iisip ng kaibigan. Sa pagkakaalam niya, hindi mahilig sa dress at high heels ang kapatid nito. Matagal ko nang inasikaso yun. Follow up na lang yung kulang. Nga pala, salamat ha. Uy, ikaw pa ba? Saka sa kanya ka magpasalamat. Tumango ang labi ni Jess patungo kay Win na nakaupo sa bench, abala sa pagkain ng ice cream. Sana all ice cream, bulong ni Kauri, na tila na sa ulap ang pakiramdam. Biglang hinila ni Jess ang buhok niya. Hoy, ikaw ha, kung ano na naman yung iniisip mo. Hoy, ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Sinabi ko lang naman na sana all ice cream tapos ganyan agad reaction mo. Di na kasi ako nakakatikim ng ice cream eh. Nebe. Kung tampalin ko kaya yung bibig mo, ikaw pala tong iba ang iniisip. Bayaran mo na yung pinamili mo. Lumabas na si Kauri at umupo sa tabi ni Win. Gusto mo? Tanong nito habang inaabot ang ice cream nito na sira-sira ang tissue. Napakunot ang noo niya. Totoo ba? Sure ba talaga ito? Didilaan na sana niya iyon ng... Anong ginagawa mo? Tanong ni Win, halatang gulat. Ha? Kasi? Mabilis na tumayo si Kauri. Mukha niyang namumula sa kahihiyan. Saan ka pupunta, Kauri? Habol ni Win. Diretso siyang pumasok sa banyo at nagtago sa loob ng isang cubicle. Para sa kanya, mas mabuting i-flush na lang ang sarili sa inidoro kaysa harapin ang kahihiyan sa labas. Kabanata 8, Type. Ganda mo. Bungad ni Latrell kay Kauri. Lahat sila ay nakasuot ng uniforme. Unang araw ng klase ngayon, kaya maaga silang lahat gumising. Thank you. Saka alam ko naman yun. Sagot ni Kauri habang pinaghahanda niya sila ng pagkain. Isa-isa nang umupo ang grupo sa hapag. Napansin niyang si TH lang ang wala. Malamang ay naliligo pa ang isa. Ganda mong basahan. Biro ulit ni Latrell. Tumawa ito at si Marcus, habang umiling na lang si Win. Pareho ng eskwelahan, sina Kauri, Jez at Marcus. Parehong may problema sa pamilya sina Jez at Marcus, hindi gaya ni na Latrell at TH, na kahit may dinadala rin sa buhay, ay hindi kapos sa pinansyal na suporta. Si Win naman, ayon kay Jez, tila may itinatagong problema, pero hindi lang marunong magbukas. Ganon daw talaga ang ugali nito.
Sa parte ni Kaori, labis siyang nagpapasalamat sa scholarship. Malaking bagay iyon para sa kanya. Ang totoo, hindi pa man nagsisimula ang klase, ay nakatanggap na siya ng pera mula sa pamilya ni Win. Tinawagan niya si Lolita matapos maipadala ang pera. Maayos naman daw sila, pero madalas ubuhin si Lolita kapag malamig ang panahon. Naitanong pa nito kung kamusta na sina Mamsh at Popsh, pero hindi nasabi ni Kaori ang totoong nangyari. Kay na girl, kailangan nating umattend ng flag ceremony. Alam mo na, para magmukhang mabait na estudyante, sabi ni Jez habang nilalagyan ng itlog at kanin ang plato ni Kaori. Nag-thumbs up naman si Marcus na tulad ni Kaori ay mag-first year college pa lang. Ikinuwento nito na ngayon lang ito makakapag-aral sa isang pampublikong paaralan, kaya kabado siya. Sinabi ni Kaori na okay lang naman yon, kahit walang aircon ng ilang silid at madalas hindi malinis ang CR. Natawa si Marcus at sinabing ganun din sa ilang private schools kapag hindi nababantayan. Pagkaupo pa lang ni Kaori ay dumating si TH. Agad na ubos ang kaning hinanda sa mesa. Sasandok na sana siya para sa binata, pero inagaw nito ang platong hawak niya. Napatingin na lang siya at napalabi. Hayaan mo na. Ganyan talaga yang si TH, madalas may mood swings. Bulong ni Jez sa tabi niya. Ilang minuto matapos kumain ay naglinis si Kaori ng pinagkainan. Natagalan sila dahil sa pagbibihis at paglalagay ng pabango ng mga kasama. Sari-saring amoy ang sumingaw sa bahay. Matapang na pabangong panlalaki na masakit sa ilong. Kay Win tayo sasabay. Bulong ni Jez kay Kaori nang mapansing sinusundan nito si Marcus papunta sa kotse ni Latrell. Napanganga si Kaori nang makita ang mga sasakyan ng tatlo. Ngayon lang niya nakita ang mga iyon. Pare-pareho ng modelo, pero magkakaiba ang kulay. Buksan mo yung gate, lugaw girl. Utos ni Latrell habang nakapamulsa at nakatayo sa tabi ng kotse nito. Hindi maintindihan ni Kaori, pero bakit ang gwapo nito sa ayos niyon? Para itong model sa magazine. Tila sumabay pa ang hangin, kaya't umaalon ang buhok nito. Sinunod niya ang utos at binuksan ang gate. Umunang umalis si TH sakay ng pulang nitong kotse. Ni hindi man lang siya pinapansin o binusinahan. Mabilis itong magmaneho, parang galit na galit. Kasunod namang umalis si Latrell kasama si Marcus. Ngunit bago tuluyang makaalis, huminto muna ang kotse nito at binaba ang bintana. Ayusin mo yung buto ng damit mo, sabi ni Latrell. Habang inaayos ni Kaori ang butones ng kanyang uniforme, may pahabol pa si Latrell sa sinabi nito. Huwag kang pabaya sa sarili kahit flat-chested ka. Humarurot na agad ang kotse ng binata bago pa siya makareact. Ang isang yun talaga, nasambit ni Kaori sa isip niya. Ang sarap kutusan, mamuti sana yung itim na kotse niya. Okay na sana ang sinabi nito, pero may dagdag pang banat na nakakainis. Hindi na lang niya masyadong inintindi. Sanay na rin siya sa ganung asal ni Latrell. Sumunod na lumabas si Win, sakay ng puting kotse. Bagay na bagay ang kulay nito sa binata. Maputit malinis, kagaya ng personalidad nito. Para talagang anghel, pati sa sasakyan. Sabay ka na, alok ni Win sa kangumiti. Nakakatunaw ang ngiting iyon. Magsisimula pa lang sanang mag-daydream si Kaori nang putulin yon ni Jez. Dalian mo, naghihintay na si Marcus sa atin. Oh, okay, ito na po. Sagot ni Kaori habang patalon-talon ang mga paa na parang batang sabik. Pagdating nila sa paaralan, naghihintay na sina Marcus at Latrell. Nakasuot pa ng shade si Latrell habang nakikipagngitian sa mga babae sa paligid. Feeling gwapo. Tss! Bulong ni Kaori sa sarili. Pero, gwapo naman talaga siya. Ang bagal. Pagong na pagong. Pambungad ni Latrell sabay sipol. Kung pinasabay mo si Marcus sa amin, hindi na sana yan naghihintay. Sarkastikong sabi ni Kaori habang nagmarcha papasok ng eskwelahan. Lugaw girl, wag kang mauna. At ayusin mo, yang palda mo, kita yung dry legs mo.
Dagdag pa ni Latrell, chill pa rin kahit anong sabihin. Napigil ang tawa ni Marcus habang si Win naman ay iniabot kay Cowrie ang lotion galing sa kotse niya. Subukan mo to. Sakto lang ang chemicals niyan, hindi nakakasakit. Inosenteng sambit ni Win na may kaakibat ng ngiti. Napangiti rin si Cowrie kahit pilit. Para kasing pinahiya siya ni Latrell sa mga sinabi nito. Una na ako, maaga ang first period ko. Paalam ni Win saka umalis. Lumapit si Cowrie kay Latrell, dahan-dahan. Pigil ang sarili sa pagsuntok sa mukha ng binata. Pwede naman kasi nitong sabihin ng maayos o pabulong. Bakit kailangang isigaw pa? Gaano ba kalakas ang trip mo? Tanong niya. Punong-puno ng inis. Concern ako. Hindi ako nang go good time. Saka be careful, daming manyak dito. Sambit ni Latrell habang lumilinga sa paligid. Tinutukoy ang mga lalaking nakatitig kay Cowrie. Mga tinging singlagkit ng sinukmani. Ew, hindi ko kayo type. Wow, hindi ka pa manyak sa lagay na yan? Sagot niya saka pinagkrus ang mga braso. Hindi ako manyak. Hindi naman kita pinagsamantalahan at lalong hindi kita hinipuan. Don't worry, babae ang kusang nagpapahipo sa akin. Buong kayabangan pang dagdag ni Latrell. Halos malaglag ang panga ni Cowrie sa narinig. Mabilis namang pumagitna si Jess nang mapansin nitong may namumuong tensyon. Kalma, okay. Baka kayo pa ang magkatuluyan niyan. Tara na. Malalate na tayo. The ceremony will start within 5 minutes. Sabay hila niya kay Cowrie palayo. Sumunod naman si Marcus matapos magpaalam kay Latrell. Napapansin na ng mga tao sa paligid si Marcus, lalo na ang mga senior high students, dahil mukhang mas bata ito kumpara sa kanila ni Jez. Ngumiti lang si Marcus sa mga babaeng bumabati dito. Hindi tulad ni Latrell na parang certified chick boy, si Marcus ay may nangiting pangkaibigan, hindi panglandi. Nang ipinalinya na sila ni Marcus, humiwalay si Jez matapos siyang tawagin ng isa sa mga propesor nito. Kaya naman si Cowrie at Marcus ay nakipila sa kapwa nila freshmen na hindi nila kakilala. Ganun lang talaga yun si Latrell, bulong ni Marcus. Pero makakasundo mo rin yun. Baka nga type ka lang nun. Sabay tawa sa sarili nitong hinala. Mabait at gwapo naman talaga si Latrell, pero hindi ito ang tipo ni Cowrie. Ew. Choosy ang mga diyosang tulad niya. Hindi bali na lang, sabi ni Cowrie habang nilalagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib para sa lupang hinirang. Kabanata Siyam, pamagat, Cowrie Rogan, 18 po. Diyan lang po nakatira, katabi ng Laguna, di ba eh? Mahinahong pakilala ni Cowrie sa klase. Matapos magpakilala ang ilan pa niyang kaklase, saka lumapit at nagpakilala ang kanilang propesor sa unang asignatura. Pagkatapos, ay agad silang pinaggrupo para sa isang gawaing ipapasa kinabukasan. Umalis ang propesor matapos ang anunsyo kahit may natitira pang 1 oras sa oras ng klase. Nanatiling nakaupo si Cowrie habang pinagmamasdan ang mga kaklase niyang nagsisimula ng magkilala-kilala. Sa dami ng sabay-sabay na usapan, para siyang nasa pugad ng bubuyog, puro mahihinang ingay na naghalo-halo. Sa kanyang likuran, ilang lalaki ang nagkaayos dahil sa ML. Doon na lang tapos kayo magkakampi, sabi ng lalaking may suot na headset. Kulot ang buhok nito, katamtaman ang laki ng mga mata, medyo pango ang ilong at manipis ang mga labi. Sa pagkakaalala ni Cowrie, iyon si Rob, ang gold medalist ng eskwelahang ito noong senior high pa lamang. Katabi nito si Clea, ang nobya nitong mukhang laging nakasimangot. Tuwing nagkakatinginan sila ni Cowrie, salubong ang kilay nito. Kasama nilang naglalaro ang 2 pang lalaki na hindi na matandaan ni Cowrie ang pangalan. Sa unahan naman, nangingibabaw ang 3 babaeng sobrang ingay na para kay Cowrie ay maaring bansagang mean girls ng classroom. Mga nagmamaganda at akala yata ay sila na ang pinakamaganda sa buong silid. Bulag lang siguro ang mga mata nila kaya hindi siya pinapansin. Pero sa totoo lang, hindi naman yun importante sa kanya. Naririnig niya ang halakak ng grupo
lalo na mula sa leader nilang si Sasha. Sa itsura nito, mukha itong half Chinese, half garter. Siyempre charot lang yon. Sa totoo, mukha itong half Black American. Maganda si Sasha, lalong-lalo na sa kanyang malantik na pilikmata, pero may ere. Katabi ni Sasha si Vanna na may hawak pang chalk, naka-ponytail ang tuwid at maitim niyang buhok, at halatang halata mula sa kinauupuan ni Cowrie ang makapal nitong blush on at lip tint, lalo na't natatamaan ito ng liwanag mula sa bukas na pinto. Ang ikatlong kasama nila ay si Drian, na mas chubby kaysa sa dalawa. Moreno ito, may makapal at tuwid na buhok, at tila aliw na aliw sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan habang walang tigil sa pagtawa. Dahil wala namang lumalapit o kumakausap sa kanya, kinuha na lang ni Cowrie ang kanyang extrang filler. Nagdesisyon siyang simulan ng setting para sa nobelang binubuo niya. Ang problema lang, wala pa rin siyang maisip na pamagat. Gusto sana niyang kumuha ng inspirasyon mula sa isang kanta ng sikat na singer, pero tila wala siyang mapiga sa utak niya ngayon. Kaya nagdrawing na lang siya ng hugis puso sa gitna ng pahina. Kunwari, architect ang kurso niya. Feeling architect lang, ganon. Nag-vibrate ang cellphone niya. Jess, ganda, anong oras lunch mo? Para namang may load siyang pang-reply, kaya sa messenger siya nag-type. 11:30. Ikaw ba? Sent. Nag-antay siya ng ilang minuto, pero hindi agad nag-reply si Jez. VIP lang, te. Bumalik siya sa ginagawa niya. Ngayon ay nagdo-drawing siya ng 5 stick people sa ibaba ng hugis puso. Ang utak niya ay sobrang random ngayon, kaya naisipan pa niyang lagyan ito ng border para mas presentable. Bigla siyang nagulat nang may bumati. Hi! Ano yang ginagawa mo? Napatalon si Cowrie sa kinauupuan. Mabilis niyang isinara ang notebook. Nakita ko na bago mo isarado, ani ng lalaki, sabay upo sa tabi niya. Wala ang seatmate ni Cowrie. Ayon sa narinig niya, may sakit daw ito, kaya hindi nakapasok. Napabuntong hininga na lang siya. Huwag ka nang mahiya, muling sabi ng lalaki sa kanya. Feeling close, naisip ni Cowrie. Parang matagal na silang magkaibigan kung umasta. Pero sa totoo lang, mas gusto naman niya ang mga ganitong klaseng tao. Yung approachable at mukhang mabait. Para saan yan? Tanong ng lalaki, sabay turo sa notebook niya. Wala naman, wala kasi akong magawa. Alam mo na, free data lang kaya hindi makapag-browse sa Facebook. Wala rin akong nakausap. Sagot ni Cowrie. Bakit hindi ikaw ang unang nag-approach? Tanong ulit ng lalaki. Pinangunahan pa talaga ako, nasabi niya sa sarili. Alam mo naman, pag Diyosa katulad ko, sila dapat ang lumalapit. Biro niya na may kasamang pag-irap. Napangiti ang lalaki habang hinihimas ang kanyang noo. Pigil ang tawa. Alam mo, sana okay ka lang. Pero para saan ba talaga yan? Muling tanong nito. Wala nga. Nag-iisip kasi ako ng plot at title para sa kwento na ginagawa ko. Habang nilalaro ni Cowrie ang hawak niyang ballpen, napansin niyang nakahalumbaba na ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Kinuha nito ang notebook at pinagmasdan. Heart tapos may 5 lalaki. Ako rin walang maisip. Anito. Nagbuntong hininga ito saka umayos ng upo. Mamaya na lang natin pag-isipan yan. Anyway, dito ka lang pala nakatira. Sakto, magkagrupo tayo sa subject na to. Sa inyo na lang ang venue. Biglang may kutob si Cowrie. Feeling ko, yun talaga ang pakay niya. Kaya niya ako kinausap. Akala ko pa naman, pure friendship ang gusto niya. Naisip niya. Hindi naman sa bahay ko yun. Nakikitira lang ako. Sagot niya ng diretsyo. Tumango ang lalaki. Tita mo? Tsismoso talaga ito. Sa isip ni Cowrie. Hindi. Kasambahay ako ng 5 lalaki. Sina Latrell, Jez, Thaddeus, Win at Marcus. Wala ka na sigurong itatanong kasi nasagot ko na lahat. Pilit siyang ngumiti.
kahit medyo naiirita na siya. Salamat ha, may naisip na akong pamagat para sa kwento mo. Masiglang sabi nito, saka inalog ang mga braso niya. Mahigpit ang pagkakaalog na para bang hindi ito marunong maghinay-hinay. Heartthrobs in one roof. Oh, nagustuhan mo ba? Dagdag pa ng lalaki. Napaisip si Kaori. Lumabi siya at tumahimik ng ilang segundo. Pwede namang kitang tulungan sa story plotting. Sabi nito na mukhang bukal sa puso ang alok. Tumango na lang si Kaori. Sa sobrang daldal ng lalaki, hindi niya masingit ang sarili. Ilang oras itong tumabi sa kanya at hindi na umalis. Lalo na't hindi naman alphabetical ang upuan sa ibang subject. Buong klase, kahit may discussion ng guro, tuloy pa rin ito sa kakadaldal. Hindi yata natutuyuan ng laway itong taong to, naisip ni Kaori. Pero sa isang banda, buti na rin at matalino ito sa ilang subject. May nabanggit din itong silver medalist daw siya sa dati niyang paaralan. At mukhang totoo naman, dahil active na ito kahit unang araw pa lang. Nang marinig ang bell bilang hudyat ng pagtatapos ng huling subject sa umaga, lumapit ang isa nilang kaklase kay Kaori. Ikaw ba si Kaori? Tumango siya. Itinuro nito ang pintuan. Napatingin si Kaori, isang lalaking tila nagliliwanag ang tindig, hindi lang dahil sa uniforme, kundi sa kung paanong lumalabas ang presensya nito. Siniko siya ni Melissa. Boyfriend mo? Huwag kang issue. Siyempre hindi. Si Marcus yan. Tumayo si Kaori at sinukbit ang bag sa likod. Lunch tayo kasabay ni Jez. Aya ni Marcus sa kanya. Pinagtinginan siya ng mga babae sa silid, lalo na ang tatlong mean girls. Naiwan si Melissa na nakatulala. Mamaya ko na lang siya kakausapin tungkol sa plot ng nobela ko. Naisip ni Kaori habang lumalakad palabas ng silid. Kabanata 10. Bully. Pagkarating ni Kaori sa cafeteria, agad nilang napansin si Jez na nakaupo sa dulo, malapit sa bintana. May iilan na bumabati sa kanya, ngunit tila hindi niya pinapansin ang karamihan. May grupo ng mga kababaihang lumapit sa mesa ni Jez na halatang curious sa kanya. 4 silang babae at kitang-kita ang kagandahan ng isa sa kanila. Ngunit ang talagang nakatawag ng pansin ay yung may suot na hair clip. Kakaiba ang aura. Pusa ang dating ng mga mata nito, matangos ang ilong at kumikintab ang labi dahil sa glitters ng lip tint. Para itong anime character, lalo na't sobrang ikli ng palda nito. Nakapagtataka kung paanong hindi siya napansin ng guard, gayong malinaw na bawal yun sa paaralan. Pumila si Kaori habang hinihintay si Jez. Napansin niyang tila sinasadya ng ilang babae ang magtulakan para mapadikit o mapayakap sa lalaking nasa likuran ni Kaori, si Marcus. Ganito ba talaga rito? Tanong ni Marcus, sabay kamot ng ulo sa halip na mainis. Hayaan mo na lang sila. Saka mo na lang pagsabihan pag sumusobra na. Sagot ni Kaori. Kalmado ang tono. Kaunti lang ang kinuha niyang pagkain dahil hindi naman siya gutom. 2 tasang kanin, menudo, lumpiang Shanghai at salad bilang panghimagas. Akala ko hindi ka gutom? Tanong ni Marcus habang kumukuha ng ulam. Hindi nga. Konti lang yan. Sagot ni Kaori habang naghihintay sa gilid. Nagkagulo muli ang mga babae sa pila. Sa lakas ng tulak, muntik nang mabitiwan ni Marcus ang tray. Halos yumakap na sa kanya ang babaeng nasa likuran. Pasensya na po, sabi ng babae, sabay ayos ng buhok nito habang nakangiti. Napairap si Kaori. Halatang sinasadya talaga. Huwag kasi kayong magtulakan, pati ako nadadamay. Saway ni Marcus sa mga babaeng humagikhik. Umupo si Kaori sa tabi ni Marcus matapos siyang hilahin nito sa isang bakanting upuan. Nakakunot noo si Jez nang salubungin sila. Girl, ang tagal niyo ha! Nagmamantika na yung mukha ko. Reklamo ni Jez habang nagpupunas ng tissue. May iilang electric fan sa cafeteria pero kulang para sa dami ng tao sa loob.
lalo't dagdag pa ang init ng mga ilaw. Buti nga nakasingit pa kami, sagot ni Kauri. Anyways, kumusta ang first day nyo? Tanong ni Jess habang tumitikim ng salad ni Kauri. Sinamaan siya ng tingin ng huli. Well, kind of disaster, natatawang sagot ni Marcus. Sino nga ba ang hindi makakaramdam ng kaba at gulo sa unang araw? Kahit habang naglalakad sila sa hallway, may mga babaeng sumusunod kay Marcus. Para sa akin, okay naman. Low-key lang kasi ang ganda ko. Confident na sabi ni Kauri. Halos mabulunan si Jez at inabutan siya ni Marcus ng tubig. Masyado kang feeling te. Mana kasi sayo. Pagbawi ni Kauri, sabay tawa. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang kumakain. Nagtawanan sila, lalo nang ikwento ni Jez kung paanong nasira ang gitnang bahagi ng kanyang pantalon matapos itong masabit sa pako. Buti na lang at hindi ganong kalaki ang sira. Anito, napapasapo sa noo. Ikinuwento rin din ni Jez na tinawag ito ng professor sa harapan para i-guide ang freshman. Ito kasi ang president ng department, kaya ito ang nanguna sa orientation. Marami ang nakarinig ng napunit na tela, kaya tawang-tawa ang buong klase. Sorry for the interruption. Sabay-sabay silang napatingin sa nagsalita. Ang babaeng naka-hairclip kanina. May kailangan ka ba? Tanong ni Kauri, malamig ang boses. Baka kasi kailangan ni Jez. You know, his jeans got ripped off. Sagot ng babae na may magandang accent, ngunit halatang maarte. Nilagay ng babae ang maliit na sewing box sa mesa. Number that won't help? Saad ni Jez, at hindi man lang tumitingin sa babae. Taray niya ron, naisip ni Kauri. It will help. Gusto mo ba ako ang tumahin yan? Alok ng babae. Pero mukhang sumama ang timpla ng kaibigan niyang si Jez. Mariin nitong binaba ang hawak nitong kubyertos. Pasensya ka na ha. Hindi kasi okay si Jez ngayon. Ngumuso si Kaori. Nakapamewang ang babae sa kanya at tinaasan ito ng kilay. Ang kapal naman pala. Sino ka ba? Don't be so ipal. Akala mo naman may papel ka sa buhay niya? Grabe lang. Naisip ni Kaori. FYI, may papel talaga ako. Ikaw yung mapapel. Saka sino ka ba? Ako si Jazz. You know, Pinutol ni Jess ang gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng malakas na pagbaba nito ng baso sa mesa. Jazz, please leave habang may respeto pa ako sa'yo. Oh, come on, Jazz. Pag-iinarte ni Jazz. Come on pa siya. Si Dora ba siya? Come on, pahunos, everybody, let's go. Naisip ni Kauri pero hindi na niya pinansin. Okay, fine. Pinanood ni Kauri si Jazz na umalis palayo kasama ang mga alipores niya. Is that some kind of joke? Chick mo ba yon? Sabi ni Marcus na nakuha pang magbiro. Ew! Chick my nerve! Gosh, Marcus! Nakakasuka! Alam mo naman ang fetish ko! Lalaki rin! Sagot ni Jez habang kinukuha ang grooming kit. Inayos ni Kauri ang mukha at hinaplos ang pisngi habang nakatingin sa salamin. Ayan, tinubuan ako ng pimple because of that girl. Stressor ko talaga yon. Nagkatinginan na lang sila ni Marcus dahil sa reklamo ni Jez. Isang pimple lang yan, hindi mo yan ikakamatay. Pangit sa picture pag may pimple. Kung pangit ka talaga, wala ka nang magagawa ron, Jez. Ani Kauri. Tinignan siya ni Jez ng masama. So, anong gusto mong palabasin? Kung talagang maganda ka kahit may pimple ka, maganda ka pa rin. Katulad ko? Sagot ni Kauri sabay flip ng buhok at kumindat. The nerve. Ewan ko sa'yo. Nga pala, nag-text si TH kanina. Sayang. Bakit hindi na lang si Win? Siya raw ang susundo sa atin. May pupuntahan mamaya si Win. Bumaling ang mga mata ni Jess kay Kauri. Kaya behave ka lang, girl. Ayaw nun ng maingay sa sasakyan niya. Si Latrell na lang sumundo sa atin. Chat ko lang si Latrell. Suhestyon ni Marcus. Kinuha nito ang phone niya sa bulsa. Pinigilan siya ni Kauri. No, wag. Okay na ko kay TH.
Sabi niya at agad na binalik ni Maros ang phone. Ah, sige. Sayang naman. May freedom tayong mag-ingay doon. Mas gugustuhin ni Kauri na walang ingay kaysa maingay. Alam niyang trip siya ni Latrell, pero ewan niya kung anong kinain ng lalaking yon, kung bakit siya ang laging pinagdidiskitahan. Nag-vibrate ang phone ni Kauri. Unknown number. Kumusta ang first day, lugaw girl? May nangbubuli ba sa'yo? Kahit hindi kilalang number ang nakalagay, alam ni Kauri agad kung sino yon. Buti na lang wala siyang load, kaya hindi siya makareply. Ibabalik na sana ni Kauri ulit sa bagang cellphone nang muling nag-vibrate. Unknown number. Sumbong mo sa akin pag may nangbuli sa'yo. Ako lang pwede mangbuli sa'yo. Nagpanting ang tenga ni Kauri sa narinig.